klaseng breed ng mga kambing, ito yung perfect for milking, yung Saanen breed. Parang trained na trained sila ha. Pagdating dito, alam na nila kung saan sila pupwesto. Ganito po, press po dito sa taas, lock, then... Parang madali lang ah. Ganyan po. Kailan po wala po siyang babalik na gatas sa taas. Kailangan Kasi pag wala. bumalik po, masaktan po siya. Pwede po siyang tumadyak po. Ayoko nang tumadyak. Diyos ko, Lord! Diyos ko! Layo! Sabi nga nila, there's a delicious reason to travel north. Literal na masarap kasing bumisita sa norte dahil sa mga masasarap nilang putahe. Pero alam niyo bang ang sarap ng mga pagkain ito nagsama-sama sa iisang probinsya? Wow! Ang sarap! Ang tinaguriang melting pot of the north, Tarlac. Get ready sa isa na namang nakakatakam na kwentuhan. Hindi mo na kailangan ng kutsilyo. Perfect. #everythingkambing ang peg natin tonight. Paying beer! And for our first food stop sa Tarlac, pupuntahan natin ang bayan ng Kamiling. Ang Tarlac ay kilalang melting pot of the north kasi may impluensya ito ng iba't ibang mga language family. So, merong mga nag-Ilocano sa Tarlac, merong nagkakapampangan, meron ding mga Pangasinense. At dahil nga merong Ilocano, syempre pati yung mga kultura at pagkain ng mga Ilocano ay na-imbibe din ng mga Tarlakenyo. Ano ba ang pinakasikat na pagkain ng mga Ilocano? Di ba bagnet? Kumusta po? Ang iluluto po natin ay bagnet. Pero iba ata ang tawag ninyo dito? Chicharon lang. Chicharon. Chicharon kamiling. Pero mukhang bagnet din siya, ano? Oo, bagnet din po. Ano ang pagkakaiba niya dun sa bagnet? Parehas din. Kaya lang, may asin sa amin. Yung mga iba, wala. Kami meron. Oo, kasi nung nagpunta ako nun sa Ilocos, yung original na bagnet na i-demonstrate nila sa akin ay walang anything, walang asin, walang paminta, talagang pinrito na lang. Asin lang naman po. Kayo, may asin. So, lang. para siyang chicharon. Para talagang chicharon. Pagkukuloan muna ang karning baboy sa tubig na nilagyan ng asin sa loob ng 1 oras hanggang sa lumambot. Yempo o pork belly ang karaniwang ginagamit sa pagluluto ng chicharon kamiling. Malambot na, oo. Tapos ngayon, ipiprito na natin. Oo, pero medyo lalayo po ako dito kasi mukhang deadly weapon po ata. Pwede na po maglalay. Oo, sige po. At dito talagang niluluto talaga nila sa kahoy. Itong trabaho yun. Layo! Gano'ng katagal po natin piprituhin ito? Sandali lang po, ma'am. Sandali lang. Salamat. Talagang malakas yung putok niya kasi bagong laga. Yung iba kasi mga gumagawa ng mga bagnet o kaya ibang gumagawa ng chicharon, pagkatapos nilang ilaga, pinapatuyo pa muna nila para talagang matanggal yung moisture. Pero ito, pagkalaga, buhos ka agad dun sa kumukulong mantika. Tapos, meron pa siyang asin, kaya nakakadagdag yun sa putok-putok. Ang Kamiling ang pinakamalapit na bayan sa Ilocos. Kaya naman ang lutuin ito na nahahawig sa bagnet, walang dudang impluensya raw ng mga Ilocano. Pag nagluluto po kayo ng lechon kawali, alam niyo na po na kapag tumahimik na yung mantika, malapit na siyang maluto. Kasi yung moisture nung baboy na galing doon sa pagkakalaga, ay medyo nawala na yung tubig niya. So, kanina may tubig pa. So, ayan. Ito, crispy na. Okay na to, mamula-mula na, Okay, ito na ang ating bagong lutong chicharon kamiling. Ang bango.
Yun ang perfect na crunchy. Nakakabata ito man yan. Ang lambot! Ang lambot ng pagkakaluto. Tsaka crunchy. Kaso lang nalalasahan ko talaga yung taba. Alam mong makasalanan to kinakain mo eh. Talagang very natural lang yung flavor niya. Konting-konti lang yung asin. Talagang ang lasang-lasa mo yung baboy. Ang perfect daw para sa chicharon kamiling, lalagyan mo siya ng kamatis at saka ng alamang. Sarap. So, sa mga taga-Tarlac na Ilocano, maganta yun. Pero sa mga taga-Tarlac na Kapampangan, maganta mo. Kain na! Dahil landlocked ang probinsya ng Tarlac, livestock raising o pag-aalaga ng farm animals ang isa sa ikinabubuhay ng mga tao rito. Katunayan, nakilala rin ng Tarlac sa pag-aalaga at pagpaparami ng kambing. Ang Tarlac kasi ang #1 pagdating sa goat meat production sa buong Central Luzon. Matagal nang kasama sa mga putahing Pilipino ang kambing. Pero alam niyo ba mga kapuso na may iba't ibang klase ng kambing dito sa Pilipinas? 4 to be exact, at isa lang dito yung native, yung iba daw ay imported. Yan ang ating aalamin ngayon dito sa farm na ito sa Gerona, Tarlac. Ang Tarlac po mga kapuso, ang #1 producer ng kambing sa buong Central Luzon. Out of 44 goat breeding farms sa buong Pilipinas, 17 ang matatagpuan sa Tarlac. Hi, sir! Hi. Kumusta po? Si Mr. Noel Soliman po ay taga Philippine Goat and Sheep Association. Tama ba? Federation. Federation of Goat and Sheep. Okay, Federation of Goat and Sheep. Tama ba? 4 na iba-ibang klaseng breed ang matatagpuan sa Pilipinas ng mga goats? Nandito sa atin, una dito ay, of course, the Philippine goat. Ito yung native natin. Ano itsura nun? Ito ay suppose yung maliliit? Yeah. Example ng isang Philippine goat. Hindi siya kalakihan, lalaki siya, pero tinan mo ang size niya. Maliit, ang tenga hindi malaki, at medyo nakataas ang tenga, manipis ang katawan. Oo. Ang native na kambing lumalaki ng 15 hanggang 20 kilos ang bigat. Higit na mas malaki rito ang mga Saanen goats na mula pa sa Switzerland. Karaniwang pinararami ito para sa milk production. Kung gagawin tayo dito, makikita mo dito, Okay. ito ang tinatawag nating Saanen. Puting-puti! This is the queen of the dairy goats. Bakit queen? Sila ang pinakamaraming Gatas. napoproduce na gatas. Oo. So, they have that reputation, the queen of the dairy goats. So, itong mga ganitong klaseng breed, you get it for the milk, not for the meat. Well, pwede rin sila sa meat, pero not so much. It's more of the milk. At wala talaga silang ibang kulay kundi puti lang? Yan ang typical na kulay nila, puti. Inaalagaan at pinararami naman ng Boer goat at Anglo-Nubian para sa kanilang karne. Karaniwang lumalaki ito ng hanggang 60 kilos ang bigat. Okay. So, ito yung mga yon. Ito sila. Wow, ang lalaki nila, no? Oo. Compare dun sa Philippine goat, ang lalaki nitong mga to. At yung ears nila hanggang dito, ang haba. Oo. Tsaka, dual purpose breed ito. Which means, pag dual purpose, pwede siyang meat, pwede siyang dairy. Anumang breed ng kambing, simple lang daw ang pag-aalaga. Kahit anong damo o halaman, kanilang kinakain, gaya na lang ng ipil-ipil, dayami at kakawati. Pero para hindi sila magsawa, mas makabubuti raw na salitan kada araw ang klase ng damo ipakakain. Sa probinsya ng Tarlac, specialty ang lechon kambing. Sa halagang 3,500 pesos, makabibili ka na ng buong lechon. Di hamak na mas mura sa lechon baka at lechon baboy. Pero mas mura man kumpara sa ibang lechon, hindi naman ito magpapahuli sa sarap at lasa. Sa lechonan na ito sa Tarlac City, si Henera ang eksperto sa pagluluto ng lechon kambing. Pagkatapos pong malinisan ng kambing at maalisan ng bituka, ayun po, ililitsyon na po natin siya. Para magkulay golden brown po, papayaran po natin siya ng soda. Mauna po sa ulo, yan, pababa. Yan, para pong iniilamusan mo lang.
Tatali po natin yung panya para sigurado pong di po siya gumagalaw habang iniikot po. Para matanggal ang anggo o lansa ng kambing, papalamanan nila ito ng tanlad, bawang, dahon ng sibuyas, star anise, asin at paminta. Mano-manong iniikot ang kambing sa ibabaw ng baga para pantay ang pagkakaluto. After 3 hours, pwede nang tikman ang lechon kambing. Mga kapuso, wow! Lechong kambing. Dito kasi sa Pilipinas, hindi lang baboy at saka baka ang pwedeng lechonin. Eto, pwede rin ang lechong kambing. Parang lechon baka din po. Lechong baka rin. Oo, tsaka tupa po, ganyan din. Ayun. Wow, look at that. Wow, ito. Ang init pa, kuya. Ito, madam. Wow. Oh, mukhang ang lambot-lambot nga niya. Oh, pag tinignan mo parang... So, ito, dinidip dito? Oo po, dinidip. Pero actually, ang lambot-lambot niya. Oo, malambot po. Wow! Malambot pa sa lechong baboy. Oo po. Tsaka wala siyang aftertaste. Yung iba kasing kambing parang may lasa may anggo eh. Pero ito wala. Bakit kaya? Yung pong nilagay namin kung madam, ingredients po na pampatanggal ng anggo. Harap! Wow, look at that. Tapos wala masyado siyang taba, very lean, it's low in cholesterol, so harap. Ang sarap niya. Mas healthy sa lechong baboy. Perfect. Kailangan lang talaga tama yung pagkakaluto at tama yung kambing na niluluto. Oh my gosh, look at that, oh. Oh. Hindi mo na kailangan ng ano eh. Hindi mo na kailangan ng kutsilyo. Nahuhulog na lang siya talaga ng naturally. Oh my gosh. Look at that. Look at that. Tapos halos walang taba. Sarap. Ang kasamahan ni Hiner na si Chinby, papaita naman ang ibinabanderang kambing dish. Ang mga nilinis na bituka, tuwalya at atay ng kambing pagkukuluan ng 3 oras na may halong luya para mawala ang lansa. Pag malambot na ang mga laman loob, hahanguin ito at hihiwain ng maliliit. Igigisa sa mantikilya ang sibuyas at bawang. Tapos po, ilagay na po natin yung laman loob ng kambing. Halo-haluin lang po natin sila hanggang sa magsama-sama na po yung sibuyas, bawang at saka po yung laman loob ng kambing. Lalagyan ng asin, paminta, luya at tubig. Pwede na po natin ilagay yung balat ng kalamansi. Ang balat po ng kalamansi, siya na po yung magbibigay ng pait dun sa papaitan po natin. Imbis po na dumi or apdo po ng kambing, balat na lang po ng kalamansi. Ang magiging diferensya naman po kasi nun, kapag po balat ng kalamansi, mas maputi yung sabaw kesa po dun sa apdo. Pag apdo po kasi medyo nagda-dark yung kulay niya. Dadagdagan din ito ng katas ng kalamansi at siling haba. At para mas lumabas ang pait sa balat ng kalamansi, pipigain ito habang kumukulo. Saka ilalagay ang siling labuyo. After 5 minutes, ready to serve na ang papaitang kambing. Walang lansa. It's good na wala siyang lansa. Anghang. Nakatikim na kasi ako ng papaitan na ang ginagamit apdo. Mapait na mapait kasi talaga yon. Pero ito, dahil ang ginamit nila na pampapait ay balat ng kalamansi, nabibigyan niya ng citrus flavor yung dish. So, actually, naglalaban yung asim at saka yung pait dito sa dish na ito. It's a new twist! Alam niyo ba na ang gatas ng kambing ang gatas na sinasabing nearest to mother's milk? Halos magkapareho raw ng components ng gatas ng ina ang gatas ng kambing. Hypoallergenic din ang goat's milk o mas mababa ang posibilidad na mag-trigger ng allergies. Wow! Ang galing ng mga kambing, alam na nila.
yung ganitong klaseng breed ng mga kambing, ito yung perfect for milking, yung Saanen breed. Parang trained na trained sila ha. Pagdating dito, alam na nila kung saan sila pupwesto. So meron dalawang klase ng pagmi-milk sa kambing. Pwedeng manual at pwede rin gumagamit ng ganitong klaseng machine. Saan ko yun nilalagay? Dito po. Yan. Hindi mo na masakit? Hindi naman po. Ganun lang pala kasimple. Yan na po. Ayun o, parang wala na siyang laman. So, ang isang kambing, gano'ng karami ang nakukuha natin May per day? 1 liter, 1.5, 2 liters po. Okay. So, bukod sa paggamit ng machine, pwede rin ba yung mano-mano? Pwede rin po manual, ma'am. Paano po yun ginagawa? Ganito po. Press po dito sa taas, lock. Then, Parang madali lang ganyan po. Kailangan po wala po siyang babalik na gatas sa taas. Kailangan Kasi pag bumalik po, masasaktan po siya. Pwede po siyang tumadyak po. Ayoko nang Ang mga gatas na aming nakuha, dadaan pa sa proseso gaya ng pasteurization para mapatay ang mga bakterya. Pagkatapos, pwede na itong inumin. Hindi talaga ako milk drinker kahit nung bata pa ako kasi lactose intolerant ako. Yung gatas daw ng kambing hypoallergenic. So pwede daw ito, perfect daw ito sa mga lactose intolerant katulad ko. Ay, masarap. Walang lansa. Uy, mauubos ko to. Wala siyang sawa factor. Actually, hindi ako mahilig sa gatas pero this one, I can drink this. Sarap. Bukod sa fresh milk, marami pang produktong matitikman mula sa gatas ng kambing gaya na lang ng feta cheese at cream cheese. At kumpara doon sa cow's milk, ang gatas daw ng kambing ay hypoallergenic. Wow, ang sarap! Ang sarap nito It's so creamy. Wow! This is really good. Very creamy. Suwabing-suwabe yung lasa, ang sarap. At ito naman, feta cheese made of goat milk. Ang social ng lasa. Ang sarap. Lasang-lasa mo yung olive oil. Lasang-lasa mo yung cheese. Wow! Ang galing Parehong masarap. Feta cheese or this cream cheese na gawa sa goat milk. I love it. Sarap. Sarap nito. Mapaparami ako ng pandesal dito Ang labot! Pagkatapos kong tikman ng iba't ibang tarlac dish, ako naman ang magluluto para sa inyo. Gamit ang mga lokal nilang sangkap. So, nagpainit na ako ng mantika. Magigisa tayo ngayon ng bawang at saka ng sibuyas. Dahil nandito tayo sa Tarlac, ang gagamitin natin ay chicharong kamiling. Kukuha lang ako ng mga representatives. Representatives talaga. Kukuha lang ako ng mga kaunti. Usually, yung mga medyo may crunchy na part kasi yun yung masarap na ipang toppings. Okay. Tapos, lalagyan na natin ng ating bagoong isda. At kamatis. Now, depende kung nasaang parte ka ng Pilipinas gumagawa ng takbet. Kapag ikaw ay Kapampangan, katulad ko, usually ang ginagamit namin, bagoong alamang. Pero yung mga Ilocano naman, karaniwan, bagoong isda ang ginagamit nila sa kanilang takbet. Yan. Kailangan hintayin natin na yung kamatis ay talagang lutong-luto na siya, enough para ma-flatten mo siya with the back of your spoon. Yan.
Mas madali magluto ng pakbet kapag ang gamit ninyo ay lechon kawali o kaya yung chicharong kamiling kasi di mo na kailangan palambutin yung baboy. Malambot na siya kaagad at may timpla na. Lagyan na natin ng tubig. Pakuluin lang natin ng kaunti. Tapos maya-maya ilalagay na natin ang gulay. Sarap kaya. Basta kapag nagluluto kayo, laging uunahin ninyo yung pinakamatigas at pinakamahirap maluto. So, in this case, yung kalabasa. Lagay natin yung sitaw. Matigas din kasi itong sitaw eh. Ang dami ng okra. Pwede bang hindi ko ilagay lang? Sobrang dami. Kung medyo matutuyuan siya, dagdagan nyo na lang ng water. So, lalagay ko na yung ampalaya. Ito na lang yung ubos. At ang talong. Lagyan natin ng paminta. Ayoko nang lagyan ng asin kasi sakto na siya. Hilig ako sa paminta. It looks perfect! Pero, violet pa yung balat ng ating talong, so hindi pa siya luto. Tapan natin. Konti na lang. Siguro mga 1 minute, 2 minutes. Nagre-reklamo na yung kaldero. Sabi niya, gusto ko na lumabas. Sabi ng mga vegetables, ang sarap po. Binubola ko lang yung sarili ko. Perfecto, perfecto. Uy! Ayan! Parang feeling ko okay na to. I think this is good. It looks good. Eto pa, hindi pa tayo tapos. Yan, para mas masarap. Lagyan natin ng chopped chicharong kamiling on top. Alright! It looks good, no? Mukhang masarap. Sana masarap talaga. Ay, winner. Uy, ang sarap, promise. Talaga. Kulang ang kanin. Harap? Pwede na ako mag-asawa. Ay, mag-asawa na pala ako. Uy, promise, ang sarap! Masyado ba akong considered? Sinabi ko masarap? Kasarap! Ang panalo dito yung kamiling eh. Panalo dito yung chicharong kamiling. Siya talaga yung nagdala dun sa dish. Panalo siya. Sunod naman nating titikman ang mga katakam-takam nilang lutuin na ang bidang sangkap, tiktilaok, manok. Ilalagay ang gata sa kawali. Sasamahan ito ng bawang, sibuyas, sili, asin at kaunting asukal. Tapos po, isunod po natin yung manok. Pakukuluan ang manok sa coconut mixture sa loob ng 1 oras. After 1 hour, luto na po yung lechon tinupig natin. Hahanguin na po natin. Ilalagay po natin dito sa dahon ng saging. Tutuhugin po natin siya. Dahan-dahan lang po para hindi po ganong madulog. Pag natuhog po, papahirin po natin siya ng pampalasa. Para po kahit nakabalot po siya, may lasa pa rin pong pumapasok sa loob. Tulad ng kakaning tupig, ibabalot ang manok sa dahon ng saging. Kailangan balot na balot para yung amoy ng dahon baka dagdag panlasa dun sa manok. Pagkatapos, iihawin ang ibinalot na manok sa loob ng 30 minutes. Kapag natutong na ang dahon ng saging, luto na ang lechon tinupig. Get your taste buds ready para sa extraordinary lechon manok experience. Wow, kakaiba to. Mukha nga talaga siyang tupig, pero
manok ang nainihaw na manok or lechon manok. Pero, hindi ko alam kung ang magic ba ay nandoon sa pinakuluan siya sa gata or ang magic nandoon sa binalot siya sa dahon ng saging kaya yung moisture was locked inside. Pero sa ating pagbisita sa Tarlac, napatunayan nating hindi lang ito basta passageway province na dinadaan-daanan lamang, kundi isang kanlungan, lalawigang nangangalaga sa ugnayan ng magkakaibang pangkat na hindi lang makikita sa makulay nilang kultura, kundi sa kanilang mayamang kulinarya. Hanggang sa susunod nating pagsasalo at kwentuhan, magandang gabi. Ako po si Cara David. Ito ang